Pero ramdam na ramdam naman natin na hindi, no? Ramdam natin na mas more on si Guanzon ay DDS. Alam natin yan mga bossing, yung mga estilo at yung mga galawan pa lang ni Guanzon eh. Di ba? Oh, pakinggan ho natin. Sa DSW daw, nag-iimbak ng ayuda si Senador Risa Ontiveros. Sa 2028 pa niya ilalabas iyan. Ano, para saan? Siguro gusto nilang siraan itong si Risa Ontiveros, so, no, mga kababayan. Kasi nararamdaman nga nila na malakas, vice-presidente o presidente, kung saan man tumakbo yan, lalong-lalo na ho, kapag ka, kapag ka nagtambal po ang pink at pula, mga kababayan, eh talagang makakakuha ng posisyon si Risa Ontiveros, presidente o vice-presidente, no? Kung talaga pong magtuloy-tuloy itong nangyayari po sa atin na, ayan, tignan nyo ho, yung mga viewers natin, halo ng kakamping at tayo pong mga sumusuporta sa gobyerno. Ganon din po yung mga viewers, ng mga vloggers, ng mga kakamping, halo din po ng sumusuporta sa gobyerno at ng mga kakamping, syempre, mga bossing. Sabi ni Shiro Kansaki, tatakbo na rin ba sa 2028 si Guanzon? Ang nakikita ko kasi, mukha. Oo. Mukhang tatakbo si Rowena Guanzon at ang target yata nila, senador ho, mga bossing ha. Senador, kasama sila sila Panort. Oh. Kasama sila Attorney Jimmy Bondoc, mga kababayan. Yan, sila daw yung mga tatakbo para sa mga Duterte sa 2028 campaign or election, mga boss. O, pakinggan natin si Rowena Guanzon. Ito, ano information ko? Sa DSWD, nag-iimbak ng ayuda si Senator Risa Ontiveros. Wow. Ano gusto niyang palabasin? Na yung pag-iimbak ng ayuda na yun ay gagamitin sa eleksyon ni Senadora Risa Ontiveros sa pagkampanya, presidente o vice-presidente. Yan po ang pinapalabas na nila ngayon, mga kababayan. Para masira na, syempre. Di ba? Para yung mga posibleng maging harang at posibleng tumalo. Dahil nga po ang vice-presidente natin, sandamakmak na po ang issue, pero ni isa, wala pong sinasagot. Ni isa, wala pong dinidepensa para sa sarili nila. Ang daming lawyer, pero hindi madepensahan yung kanilang kliyente. Di ho ba, mga kababayan? Oh. Kaya etong mga ito, ang umaatake ho para doon sa nakikita nila at posibleng maging kalaban nila, mga bossing. Actually, hindi lang nga po si Risa Ontiveros ang kinakana nila ngayon eh. No? Sila Kiko Pangilinan. Oh, kinakana nila yan. Merong mga nagsasabi na, sige na, ito, nasan ba yun? Hindi ko lang nailagay eh. Merong mga nagsasabi na, nahihiya pa daw ang presidente na ilagay o iluklok o bigyan ng posisyon yung mga kakamping kagaya nila nila Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Ang presidente naman ho natin, mga kababayan, mga boss chipamo, sir, no? Walang pili-pili ho yan. Actually, miski DDS ka nga, ilalagay ka niya basta alam niya na ikaw ay magtatrabaho. Walang pili-pili. Ayan, tignan nyo. Binibira na nila yung kakamping, mga bossing. Kasi nga, talagang nakita nila ang lakas at bumabalik, nanunumbalik ho. No? Sabi dito, sinagot ni Mami Pebbles, yung si Lopez pala ito. Ito yung vlogger, mga kababayan, na, sabi, there is no, hindi. Yung may sabi ng there is no such as West Philippine Sea, si Rodante Marcoleta. Pero etong si Mark Anthony Lopez, mga bossing, ang sabi naman nito tayo daw din po ay nagwa-water cannon sa China. Na agad pong sinabi na, hindi totoo yan. No, nung napagalitan doon sa Kongreso, nataranta, nagkautal-utal at pasilidad daw po ang water cannon. Ayan, tingnan nyo. Oo nga naman, Mr. President, huwag na kayong mahiya, no, ng mga kakamping. Hindi ako ganyan mag-vlog eh. Hindi tayo sanay ng mga ganyang mga bad words o mga kung anong tawag. Tayo nga kahit Dutae tawag sa kanila ng iba, Duterte pa din ang inaano natin.
Ilagay mo na sa bagong cabinet mo sina Mar, Kiko, Bam, Leila, Shell, pati si Palsipikado, tandem na itandem mo na kay Auntie Claire. Sinong Palsipikado? Pati si Palsifikado, hindi ko kilala yung Palsifikadong binabanggit niya. No? Pero tayo ho, mga kababayan, gaya nga po ng ating sinabi, kung ang isang tao, kung ang isang halal na opisyal ng gobyerno ay alam natin makakatulong. Si Palsis. Oo, hindi ko naisip agad yun. No? Kung ang isang halal ng tao ay alam nating makatutulong sa pag-unlad ng ating bayan, walang kulay-kulay. Kagaya ho ng mga kakamping, mga bossing chief amo sir. Kaya po mataas ang respeto ko sa mga kakamping. Bakit to? Marunong silang rumespeto. No, hindi sila kagaya nung mga DDS na tipo bang sandali lang. Ayoko diyan kay Bongbong Marcos kasi kalaban niya ng mga Duterte. Yung mga DDS, puro ganun lang ang sinasabi. No, ayoko diyan kay Bongbong Marcos kahit napakaganda na ng ginagawa. Bakit? Kasi kalaban ng mga Duterte, kalaban ng mga idol ko. Hindi ho dapat tayo ganun. Kung totoong maka-Pilipino at para sa Pilipinas ang gusto nating mangyari at ang gusto nating ipahayag, dapat ho mga bossing, wala tayong pinipiling mga tao. Kung yang mga yan ay makatutulong para sa pag-unlad ng ating bayan, di ilagay. Di po ba? Di ilagay. Ganyan sila. Ito yung pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Madaming natutuwa. Madaming nagagandahan sa kanyang mga ipinapatupad. Di ba? Ganyan po kasi ang style ng mga kakamping. Pero sa tingin ko, sige ganito mga kababayan. Kung one-on-one, no? Sa pagka-presidente. One-on-one lang wala nang makulit na ayoko kay Risa Ontiveros, ayoko kay Sara Duterte. No, kung one-on-one lang, no, dito lang. Kumbaga lang natin, katuwaan lang. Wala nang paepal na wala ba ibang option? No, kung walang option na iba o wala kayong mapili sa dalawa, wag kayong bumoto. No? One-on-one, Risa Ontiveros versus Sara Duterte sa pagka-presidente. Sino o kanino kayo boboto? Yan ang tanong natin. Ilagay nyo dyan sa comment section. Ngayon ho, mga kababayan. No? Nako, eto na. Pinakita na yung mga mga sasakyan ni Saldico. Ang gaganda mga bossing, no? Wala pa pala ako sinasabi. Kanino kayo? 1 kapag kay Risa Ontiveros. 2 kapag kay Sara Duterte. Yan, iwan nyo dyan sa comment section. Ngayon mga kababayan, dumako tayo sa susunod nating topic. Nako, eto ha.